I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration, and I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. Again na naman po tayo, may panibago na naman po tayo pang babasahan. Itong babasahan natin ay isang lalaki naman. Ang pangalan niya ay Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Romualdez, o di ba? Alam naman natin, ito ngayon, mga patok yung mga name na yan eh. Kaya, ang dami po nagre-request. Ano ba nakikita? O ito, again. Entertainment news lang po ito. Wala naman po sanang magtatampo at magagalit. Ang tamaan ay wag magalit. Ayun. Ako po walang ibig sabihin. Binabasa ko lang ang tarot. Martin Romualdez. Martin Romualdez. Pakita mo sa akin. Ano ba? Okay, Martin Romualdez. Ay, wait. Balasa ulit. May isa agad lumabas. Labas mo na yung ano di para maka... Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again. Martin Romualdez or Ferdinand Martin Gomez Romualdez. 1, Ferdinand 12. 12, ayan. Ito na po ang kay Martin Romualdez. Kay Ginoong Martin Romualdez. Aro. Masyadong sensational siya. Sobrang pinag-uusapan. Sobrang nadidikit ang pangalan niya sa dalawang matitinding personalidad ng politika ng Pilipinas. Ito ay sa ating presidente at sa asawa ng presidente. Nakita niyo naman, hindi na po. Oh. Pero bakit ganun? Nagre-represent siya ng isang huwad na anghel. Kasi po, kaya huwad na anghel, pula po ang pakpak na lumabas sa kanya. Ito po yung ating presidente at ito naman po ang asawa ng presidente. Ibig sabihin, siya lang tatlo po ay lumalabas. Pero nagtataka po talaga ako, ang pagiging anghel niya ay pula ang pakpak. Ayan po ang anghel na pumapagitna sa kanila. Ibig sabihin po nito, tapos siya po ay naka-violet. It will bring, again po ini-interpret ko lang po ang tarot nakakatakot pero sabi nga nila, sabihin ko ang lahat. Ito naman ay kung makakarating sa kinauukulan, wala po akong binabasang script. Ito po. Ano po ba ang ibig sabihin ng violet? Ano po ba ang dala ng anghel na ito dito sa dalawang mag-asawa? Ibig sabihin, ang dala po ng violet ay nakakatakot. Hindi ko alam pero bakit mas mataas siya dun sa dalawang mag-asawa. Na supposedly dapat mas mataas ang presidente pero dito po, nakita nyo po, napapailaliman niya ang presidente at ang asawa sa larawan. Ito po ay nagre-represent ng kay Ginoong Romualdez. Ayan. Kaya nakabaliktad po ito, kaya ang psychic po ay
nagdi-definition na nakabaliktad o mababasa po ito. Kapag po ito ginanito, anong interpretasyon? Ganun pa rin po, di po ba? Nasa ibabaw pa rin sila. Ayan po, nasa ibabaw pa rin si Sir Romualdez ng babae at lalaki. O, nakabaliktad. So, ano po ang perception? Ganun pa rin po yun. Huwag nating i-misinterpret. Matagal ko na po ipinapaliwanag sa inyo ang baliktad o hindi. Kasi po, pag buhay ang tarot, walang definition ng baliktad at at nakatunghay or what. Yan. Oh. Ito po ay ang kastilyo na pinamumunuan ng dalawang tao. So, ang ibig sabihin po nito, dapat ang isipin ay ang happy home. Ibig sabihin, dapat isipin ang kapakanan. Ayan po yun. Pero, ang nangyayari po, may ibang nagro-rule. Bakit nagro-rule? Wala po si Sir dito. Pero lumabas ito sa tarot niya. Ang ibig sabihin po nito, sa lahat ng gagawin nitong dalawa, maaaring madawit ang pangalan niya. Kung bakit, yun po hindi ko alam. Sinabi po ng tarot. Ito ay palasyo, ito ay ang babae, ito ay nagsisignify din ng mag-asawa na nagpapatakbo. Pero dumikit siya kay Sir, kaya Martin Romualdez. Kaya laging madidikit at madidikit ang kanyang sitwasyon or anumang bagay. Kasi ang plano ay laging nadikit sa kanya. Yan. Kaya mag-ingat, sir, kasi dito po kasi lumalabas na ang pakpak ay pula. May mga bagay na lihim na nakakalkal sa pamamagitan na rin ng kinalalabasan ng pamumuno nitong lalaki at ng babae. Yan. So, dito, makikita natin na talagang dawit na dawit po at lagi kayong kadikit ng dalawa. Mga plano. Ito po ay plano ni Sir Martin Romualdez na ipinakikita ng tarot kung saan nagpapakita siya ng imahen ng pagiging anghel. Pero, makikita niyo po dito, itong planong ito ay parang hindi kinakagat ng mga tao. Bakit po? Makikita nyo po dito na ang mga tao sa halip mabuo ay nag-scattered. At ang tinitingnan ay ang mapapakinabangan lang pero ang idea hindi. Hindi. Ito po ay mga tao. Hindi po ito politiko kundi mamamayang Pilipino. So, ang iniisip ng iba, ito ay pag-a-approach para mawala ang kanyang pangalan dito sa mga gulong nangyayari sa pamumuno ng babae at lalaki. Yun po ibig sabihin gumagawa po ng approach si Ginoong Martin Romualdez para mapabango or mapaayos ang tingin sa kanya ng mga tao. Maaaring siya ay gumagawa ng mga social gathering or na para sa pangmasa o kaya ay pamimigay ng mga tulong sa mga taong mahihirap, pero natanim na po kasi sa isipan ng mga tao. Kaya medyo delikado po doon. Parang ang mga tao ay sa halip na maniwala ay lalo kayong nababatikos. Kaya medyo pag-isipan po ang bawat galaw. Pag-isipan po, ayan po, pag-isipan ang bawat galaw kasi nga you cannot please anybody. Kaya lang po, ayon po sa tarot, kinakailangan maghinahinay po ang ating mga desisyon. Nahihirapan ako magsalita. Siyempre, pinipilter ko ng inon totoo kasi mahirap. Mahirap maano sa isang mga politiko. Pero sinasabi ko po sa payo po ito ng tarot, Ginoong Martin Romualdez, hindi tinatanggap ng mamamayan ang nakikita nila ngayon na pagtulong or ano paman. Maaaring sa kanila, ito ay isang propaganda lang.
So kung ako po sa inyo, be natural. Yun na lang. Tapos kung gusto nyo talaga na mawala ang tingin ng mga tao na talagang kayo ay nakikialam sa pagpapaikot ng gobyerno, siguro mas mabuti na kung kaya niyong payuhan ang buong both side the politics, buong walang pinipiling politiko na magkaisa na lang at tumahimik na lang at hintayin na lang natin ang mga desisyon ng mamamayan since mamamayan din naman ang magdidesisyon. Ito ay isang pagpasok sa politika ng mas mataas. Mas mataas na parang plano in the near future. Yan. Pero dito pa lang medyo pinag-iisipan na po ng mga tao na ganun. Napapasok talaga kayo sa politika na mataas, maaaring kumandidato kayo na mas mataas pa. Yun po ang iniisip ng mga tao sa ngayon. Kaya hindi natin po sila ma-please, talagang kaso baka po guguho po ang pagkakilala sa inyo sa pagdating sa politika. Kapag ipinagpatuloy nyo pa po, ito po ang sabi ng tarot, pag ipinagpatuloy nyo po na hindi ba makialam na patahimikin ang lahat ng mga patahimikin, ibig sabihin payuhan ang lahat. Hintay na lang, manahimik na lang both side. Yan po ang sinasabi ng tarot. Hinihingaan po kayo ng malinaw na definition ng tarot na gumawa kayo ng isang magandang hakbang, hindi ang pagkakawang gawa, kung hindi ang mapaayos ang tore na nagiba o ang palasyo na ngayon ay binabatikos. Maaring mapaalis ang ating presidente sa taon ng 2026 kung hindi niya magagawa ng paraan ang mga problema. May mapatunayan lang siya, maaari pa rin naman siyang tumagal. Pero on the first quarter of the year, meron pa akong nararamdaman na paparating pa rin ang tinatawag nating people power. Balikan natin yung pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng prediction sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron pang sasabog? Yeah, meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari.